Tubagon nato igsuon ang isa ka comment dire. Hoy, ayaw pag-ingon nga didto sila mangayo og mugunit kay dili buang ang Katoliko nga mangayo og mugunit sa larawan. Salamat Ginoo, salamat po sa mga tao. Ginoong gamay. Ano sa nai? Sumakausa ka. Pangayo mi pasalamat ninyo nga. Imong gihatag na silbinti ko ang kaayuhan sa akong bana. Mga igsuon, why not na atong ikinabuhi ang pulong sa Dios? Kay pag naman gud tay ginaadtuan, ma-distract ta sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ug daan naman nag-ingon ang atong Dios na wala man gyud lang hilabot mga igsuon no. So ato lang ipatin-aw na kanunay nag-ingon ang Ginoo di sa Buhat 17 verse 29. Dahil tayo nga mga anak ng Dios, huwag nating isipin na ang Dios ay katulad ng Diyos ang ginto, pilak o bato na pawang invento ng isip at kamay ng tao. So isa ni, kung mga anak ka sa Diyos, dili nato isipon na mauna siya mga igsuon. Noong una, nang hindi pa kilala ng tao ang Diyos, hindi niya pinansin ang kanilang mga kasalanan. Ngunit ngayon, inuutusan ng Diyos ang lahat ng tao sa lahat ng lugar na magsisi at talikuran ang kanilang masamang gawain. Muning gusto sa Ginoo na itudlo nato sa atong mga kaigsuunan na magsisi sa kasalanan, biyaan ang mga daotang buhat, ang mga bisyo, ang paghubog-hubog, ang pakighilawas, malaway na buhat, o uban pang mga bisyo, sugal, mga igsuon. Sana maintindihan natin ang salita ng Panginoon at doon na tayo mag-focus sa utos ng Panginoon, hindi yun sa mga gawa ng mga ginto, pila, kahoy, o bato mga kapatid, para hindi tayo ma-distract sa ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Yun talaga, utos talaga ang ating sundin. Hindi talaga yung mga tradisyon natin dito sa mundo.